yun na nga na mga kababayan, magandang patuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. At babatiin ko rin ng belated happy birthday itong si Dion, apo ni Ma'am Bergie Verhelidios ng Pulilan, Bulacan. Pasensya na Ma'am Bergie, ngayon lang ako nakagawa ng reaction video at sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers, pasensya na. Ngayon lang ako nakagawa ng reaction video dahil napaka-busy natin. May napaka-importante tayong nilalakad mga kababayan. Ulit, belated happy birthday kay Dion, apo ni Ma'am Bergie Verhelidios ng Pulilan, Bulacan. Pasensya na Ma'am Bergie, hindi ko talaga nabati si Dion nung araw ng kanyang kaarawan. Ulit, belated happy birthday kay Dion, apo ni Ma'am Bergie Verhelidios ng Pulilan, Bulacan. Yun na tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ano na ba talaga ang totoong kalagayan ngayon ni Pangulong Marcos mga kababayan? Bakit hinahanap siya ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan? At naku po, mukhang nangangamoy mga kababayan. Mukhang meron ng kailangang palitan. Mukhang magkakaroon na tayo ng bagong presidente siguro mga kababayan, dahil nga itong si Pangulong Marcos Jr. ay lumala daw ngayon yung kanyang karamdaman at kailangan talaga nitong si Pangulong Marcos Jr. na operahan mga kababayan. Kaya ayon kay Attorney Rowena Guanzon, pag nangyari yan na magkaroon ng operasyon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan niya ng lisanin yung kanyang pamumuno mga kababayan at palitan na nga siya ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, at dapat lang naman talaga. Hindi naman tayo nananalangin na lumala pa yung karamdaman nitong si Pangulong Marcos Jr. Masama din naman yun mga kababayan kung ipananalangin natin yon, pero ang gusto din naman natin na sana lang umalis na siya dyan sa Malacanang, lisanin niya na itong Malacanang. Dahil talagang wala naman siyang nagawa mga kababayan sa ating bansa. Ano bang nagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa ating bansa? Sana ba yung kanyang mga pangako? Puro budol lang mga kababayan. Kaya nga tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di magsaba. Ito na siguro yung mga karma mga kababayan, karma sa kanyang mga kasinungalingan na kanyang ginagawa sa ating mga Pilipino. Okay na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. May dumating, medyo naputol yung video ko. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live stream. Alive, aware, and awake. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, dumugo na yung large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, syempre general anesthesia yon. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office, hindi ba? Tama. Pwede ba yun? Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin ang acting? Hindi naman pwedeng ganon. Kasi may constitution naman po tayo. Kung mamatay siya dyan sa operating table, pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia siya, he is temporarily incapacitated and the Vice President must assume office. Bongbong. Yun ang mga kababayan, hinahanap nga ni Attorney Rowena Guanzon itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Ito, Attorney Rowena Guanzon, ipakita natin itong si Pangulong Marcos Jr. Nandito naman, buhay na buhay pa naman. Ang problema nga lang ngayon mga kababayan ay namayak, itong si Pangulong Marcos Jr. Ano bang nangyari mga kababayan? Bakit ganito kabilis, yung pagpayat, ilang araw pa lang nung sinabi nga sa balita na nagkaroon ng
malubhang karamdaman nito si Pangulong Marcos Jr. Pero ganun kabilis mga kababayan bumagsak yung kanyang pangangatawan. Ito, Attorney Rowena Aguanzon, ito na si Pangulong Marcos Jr. nakipaglaro sa kanyang aso at nakipaglaro din no sa kanyang aso. Yung kanyang aso naman, yung aso niya na tagapagsalita, yung tagapagtahol mga kababayan ng Malacanang. Itong si Attorney Claire Castro. O ito na. Sabay-sabay natin itong panoorin. Yan na. Sir, anong name ng dog? Kunwari pa. Ang gulo mo. Ang pangalan. Mukhang hindi naman scripted mga kababayan. Mukhang pinagluluko talaga tayo nitong mag-amo na ito. Talagang mambubudol itong mga taong ito. Ito, patuloy natin ito. Oreo. Bakit Oreo, sir? Ano mo? Ang big yung tutapeto. Bilog na bilog itong ikinig sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo siya sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ano ko, anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Pero mga kababayan, ang giling. Ang giling ng mga doktor. Yung mga doktor mo, ang giling. Pero ikaw, hindi ka pa magiling. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, huwag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. Na? Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. Ang kailangan nito mga kababayan, puro powder. Kailangan, hindi na muna siya kakain ng matigas. Sanay naman itong hindi kumakain ng matigas itong si Pangulong Marcos mga kababayan. Sanay ito. Ay, hindi pala kinakain. Kinakain ba yun? Hindi ko rin alam yun eh. Kinakain ba yun o dinadaan sa ilong? Okay na yung bahalang musika mga kababayan. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news ko, na yan. kumain ako ng hamburger. Ay na. Pero anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwede magpahinga. Hindi ako kasama dito. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best medical the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko lang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary. The creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon, about 2 hours, a little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under
the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan Palitan ng namin, na pambubudol. napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, paano saan na natin gagawin, etc. etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So, after that, today, sir, today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. opo, congratulations, General Natates. Congratulations. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Silang dalawa lang mga kababayan ang naglulukuhan. Wala ba daw itong naramdaman? Nung nagmi-meeting sila sa loob ng 2 oras? Wala naman daw. Sila lang yung dalawa na bubulahan. Kita niyo mga kababayan kung gaano kapayat itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Sa ngayon, grabe, sobrang bilis, no? Ng pagbagsak ng kanyang pangatawan. Yung liig, no? Kung mapapansin niyo mga kababayan, malaki pa yata yung dito ko, ano bang tawag dito? Forearm mga kababayan. Talagang sobrang payat nitong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Para bang ilang bulati na lang siguro. Pero hindi naman tayo nanalangin na tawag nito. Mawala na itong si Pangulong Marcos Jr. Hindi naman tayo nanalangin na may lumisan mga kababayan. Ano bang tawag nito? Yung mawala na yung kanyang buhay. Hindi naman tayo nanalangin sa ganun dahil masama naman yon. Yung pinapanalangin natin na lisanin na ni Pangulong Marcos Jr. itong Malacanang. Dahil nga, wala naman itong ginawa mga kababayan. Ano bang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. para sa buhay mo at sa buhay ng mga Pilipino? Wala tayong nararamdaman. Iwan ko na lang, no? Sa iba dyan, yung mga lalong-lalo na yung mga trolls, yung mga bayaran, mayroon tayong nakikita napakarami. Lalong-lalo na sa social media mga kababayan na pinupuri nila itong si Pangulong Marcos Jr. Pero pag tinignan ninyo, yung kanilang mga feeds, yung kanilang mga komento ay puro mga trolls mga kababayan, mga bayaran. Kaya, wala talaga mga kababayan. Sana nga, magkatotoo din yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na pag nangyari, no, na maupirahan itong si Pangulong Marcos Jr. sana palitan na o talagang palitan na siya ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Yun nga dito lang muna at ulit, pasensya na ngayon lang tayo nakagawa ng reaction video bago ito tapos ay mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Bergie Berheligios ng Apulilan, Bulacan. At ulit sa kanyang apo, belated happy birthday kay Dion, apo ni Ma'am Bergie Berheligios ng Apulilan, Bulacan. At shoutout na rin sa kanyang mga apo, si Coco, si Yuri, at sino ba yung isang Ma'am Bergie, nakalimutan ko na, pasensya na. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. At kay Carl Idol, shout out kay Carl Idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out na rin kay Sammy Vlog Idol ha. Pasensya na. Ngayon lang tayo nakagawa talaga ng reaction video. Baka sakaling mga susunod na mga araw, balikan natin itong si Epifanio Labrador dahil medyo na miss ko na itong si Panyong mga kababayan. Gusto ko nang pukpukin ulit ng martilyo ang tawag nito mga kababayan, yung ano bang tawag nito, tangkubo sa Bisaya. Shout out na rin kay Jids Maali. Shout out na rin kay Sammy Vlog, tapos na. Idol, maraming salamat Sammy Vlog ha. Shout out na rin kay Kula Marjo at kay Berna Bapag. Shout out na rin kay Buni Pamintuan, kay Lorna, kay Ma'am Joyce na nandiyan, shout out kay Romil Ariula, shout out na rin kay
Curious na pusa. Shout out na rin kay Pat sa ano to? Pat Sotaw. Kay Carl Idol, maraming salamat Carl ha. Yun lang, dito lang muna. Tawan sa akin, this is Ron TV, mingit na lahat. God save the Philippines.